Hi guys, welcome again to Fadisa Physical Therapy Clinic. So again, we have a patient here. He's a very special patient of us having a case of mild stroke. So dito sa video na to, we want to share awareness sa mga audience kung ano talaga itsura ng isang case na may mild stroke at saka para iparating namin anong nararapat na klaseng treatment. So dito papasok ang teamwork ng isang rehab clinic which is the occupational therapy with also, of course, the physical therapy. I am Vicky. Pagdating ko dito sa Fadisa, si Doc, yung direct to the point. Sasabihin niya sa'yo kung merong konsensya o kaya. Yung pagdating ko dito na inano ako ni Doc, naging sa akin yung challenge na siguro pwede, may pag-asa pa akong gumaling kasi magaling ang mga therapist niya, si Ma'am Pat. Kumbaga, yung ginagawa ng ibang therapist, dito, iba. Kakaibang therapy ang na-experience ko dito. Kumbaga, sa ganon. Very accommodating sila. Basta magaling. Ano po maliban doon sa naging satisfaction, ano po yung klaseng satisfaction na nakita niyo sa amin na nagdulot na yun po yung magiging rason nyo para magtuloy ng therapy sa amin? Malayo to sa amin sa Dasam pa ako nauwi, di ba? Bibiyahe ko talaga to. At saka very yung excited ako pag araw ng therapy ko, which is Tuesday and Friday, di ba? Sabi ko, pinaghahandaan ko palagi ang therapy ko dito. Kasi nakita ko meron akong improvement. So kasama namin sa video na to, si Sir Fred. He is our OT of Fadisa Physical Therapy Clinic. He is also our OT kay patient Ma'am Vic. Good day. I am an on-call occupational therapist of Fadisa. So I'm here every Tuesday. As Ma'am Victoria said earlier, ako yung occupational therapist niya. Kami yung in charge, in general, sa independence nila. We are in charge of modifying their environment through ergonomics. We are also in charge of assigning assistive and adaptive devices for them to be able to make their household chores, ADLs, easier. Such as dressing. For example, kung may gusto akong abutin, tapos hindi ako makayuko, anong gagamitin ko? Long-handed reacher. So, yun yung isa sa mga examples ng ginagawa namin. Yung mga pwede pa naming maitulong sa kanila, hindi lang physical aspect ang tina-target namin, kundi pati psychological and emotional nila. Actually, hindi kami masyadong kilala. Kung mapapansin nyo, sa mga hospitals, hindi nila nire-recommend na mag-OT ang patients. Or, may mga na-encounter kami na i-recommend lang ang occupational therapy sa mga clients namin after 6 months or after 1 year or after nila mag-PT. So, by that time, maybe it's too late na kasi nag-progress na yung issues na pwede pa naming matackle sana nung mga unang months or weeks. So actually, that is very great knowledge kung ano talaga ang role ng OT sa isang rehab team. Okay? So without them, actually, napakakulang ang isang rehab facility pag walang OT. Ano nakita mo sa kanya na kailangan ng OT? Kung hindi mo magagamit ang fine motor skills mo, hindi ka makakahawak ng pen. Hindi. Kahit na 6 months or taon pa yan, basta magtsatsaga ako dito. Hope and healing hand in hand. Feel well at Fadisa.